Alleluia, 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 Alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananan sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po. Welcome po sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno ngayong araw ng Biyernes, ang araw ng ating debosyon sa ating poon. Let us be a blessing to one another. Sabihin naman natin sa bawat isa, God bless you. Malalayo pa ang pinanggalingan ng ating mga kadeboto. Mahaba ang mga biyahe, mahal ang pamasahe. Pero nagpunta pa rin po sa ating simbahan dito sa Quiapo para makilahok sa banal na misa ng Panginoon. Can we again tell or say to one another, God bless you. Sino po mahilig sa zombie? Zombie films. May aaminin po ako sa inyo. Ako po ay addict sa zombie films. Zombie, ito po yung mga parang patay na kumakain ng tao. Kumakain ng laman. Bata pa po ako'y na-expose na sa movies na zombies. Ito ay nag-iwan sa akin ng trauma. Pero maniwala kayo sa hindi, yung trauma na iyan ay isang naging passion ko para akong nahook sa zombie. Imbis na iwasan ko manood ng zombie, ako po ay nahilig pa. Alam niyo po ba may iba't ibang klaseng zombie sa mga pelikula? Ang zombie ng mga Amerikano, ito po yung mababagal. Mga ganun. Pwede mong takasan yan, gaganon-ganon, ano?
Napanood niyo yung Walking Dead na series? Yan po, natapos ko po yan. Chinaga ko po yan. Dahil mahilig ako eh. There are 16 seasons yata. This is the season, if I'm not mistaken. Pero, or 11 seasons, tapos ko po yan. Ano? Yan yung mga mababagal na gano'n. Yan ang mga zombie ng Amerikano. Alam niyo ba yung zombie ng mga Koreano? Yung Trip to Busan, sino po nakakita nun? Yung zombie ng mga Koreano, kabibilis. Tumatalon, nangahabol, gumagapang sa pader. Napakabibilis po niyan. Yun ang mga zombie ng Amerikano, ng Koreano. Alam niyo yung zombie ng mga Pilipino? Ha? Napanood yung pelikula na zombie, sila Jose Manalo and company? No? Ang zombie ng pelikulang iyon, ng mga Pilipino, mabagal ding maglakad. O ganun-ganun din sila. Pero may isang tagpo po doon, hinahabol itong ating mga bida. Hinahabol ng mga zombie. Ganun, ano? Itong mga bida natin, nakapasok sa isang gate, yung rehas. Tapos nilak nila. Yung mga zombie, hindi makapasok. Dahil rehas eh. Siyempre, tuwan-tuwa yung mga bida natin. Galing natin. Hindi na makapasok. Ano nangyari? Bigla ka mo yung mga zombie na Pilipino, biglang naghiwalay na gano'n, nahati sa gitna. At mula doon sa gitna, may naglalakad. Gwardiya. Alam nyo, ano dala ng gwardiya na zombie? Susi. Susi doon sa padlock nila. Matalino. Bakit ko naikwento ko lalang, no? Naikwento ko. Dahil ito yung isang dahilan kung bakit marami po sa mga Hudyo ang nagtanong-tanungan. Nung sinabi ng Panginoon ang aking katawan ay dapat ninyo kainin, ang aking dugo ay dapat ninyo inumin upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Abay, nagtanungan ng mga Hudyo, ano ba pinagsasabi nito? Gagawin pa tayong zombie, Israel version? No? Ano ba yan? In fact, isa-isang bahagi pa ng Ebanghelyo, kahit yung mga alagad, marami dun sa mga alagad, no? Ang nagsialis. Nung marinig nila si Jesus na nagsasabing, malibang kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Abay, na-iskandalo. Abay, gagawin pa tayong cannibals o zombie. Pero ano ba talaga ibig sabihin ng Panginoon? Yan po ay sinabi sa unahang bahagi ng Juan. In fact, it was in John chapter 6. Ito yung mga unang pangangaral ng Panginoon sa sinagoga na sinabi niya ito. Malibang kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Pero, paano natin maiintindihan ito? Puntahan po natin yung tagpo sa huling hapunan. Yan ang magpapaliwanag. Tama po? Yan ang magpapaliwanag. Doon sa huling hapunan, ano ginawa ng Panginoon? Kinuha niya ang tinapay at sinabi sa kanyang mga alagad na, kanin ninyo ito at ito'y kanin ninyo, ito ang aking katawan. Kinuha niya ang alak, inumin ninyo ito, ito'y aking dugo. Ang Biblia po, ang salita ng Diyos, hindi natin pwedeng paghati-hatiin. If you are to read the Bible, you have to realize and remember it is a one unified whole. May unity po yan. Kung kaya't yung sinabi na pangako ng John chapter 6, ito po ay pinaliwanag ng Panginoon sa susunod na mga kapitulo ng Juan, sa huling bahagi. Na ang tinutukoy ng Panginoon pala, hindi talaga yung kanyang laman at dugo. Gagawin tayo yung zombing Pilipino. Kung hindi ang tinutukoy ng Panginoon ay ang tinapay at alak. Ngayon sasabihin niya, Father, paano nangyari iyon? Paano mangyayaring dugo yung mompo, 4% alcohol, made of grapes?
o kaya yung ostya na bilog magiging katawan ng Panginoon o magiging laman niya. That's very much impossible. Dito po pumapasok yung tinatawag natin na transubstantiation. Trans, change, substantiation, change of substance. Hindi transformation. Change of form, hugis o itsura. Ang tinapay po na ating iniaalay at ang alak na ating iniaalay sa misa ay nasa anyo maging lasa ng tinapay at alak. Pero ang nababago, the substance in it. Yung substance, yung sustansya, na ito ay nagiging tunay na laman ng Panginoon at tunay na dugo ng Panginoon. Ang pangako sa Ebanghelyo ngayon, ipinaliwanag sa huling hapunan at doon sa huling hapunan, itinalaga ng Panginoon bilang pagdiriwang ng banal na misa na dapat ulit-ulitin sa pag-alaala sa Kanya na magpasa hanggang ngayon, ginagawa po natin sa banal na misa sa buong mundo. Nakita niyo po yung yung naging kasaysayan, yung timeline niya, na ngayon po ay ating tinatamasa, pinapakinabangan sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Ang ganda po, di po ba? Mismong ang katawan at dugo ang tinatanggap natin. Ito po yung lagi nating gustong ipaalala sa ating sarili. Na ang tunay na debosyon sa Diyos ay dapat nakasentro sa banal na misa. Dahil ang banal na misa, hindi lang natin pinapahiran ng panyo yung kahoy na imahe ng Diyos. Hindi lang tayo natatalsikan ng holy water. Hindi lang po. Hindi lang tayo nakakaharap ng napaka-banal na larawan ng Diyos. Kung hindi, tinatanggap pa natin. Hindi simbolo, hindi paglalarawan ng Diyos, kung hindi ang tinatanggap natin ay mismo. Sabihin nga po natin, mismo. Mismong katawan o laman at dugo ng Panginoon. Yan po ang tunay na debosyon. Yan ang tunay na deboto. Hindi kagaya ng mga nasa Ebanghelyo, yung mga Hudyo nagtatanungan, paano mangyayari iyon? Maraming uri nga daw ng Katoliko-Kristiyano Yung Katoliko-Kristiyano na hanggang ritual lamang, rituals. May mga Katoliko-Kristiyano mahilig sa mga pamahiin. May mga Katoliko-Kristiyano hanggang debosyon na lamang. Kabisado ang lahat ng dasal, pero isa ang pinaka-importante sa lahat. Ang tunay na marka at katangian ng Katoliko-Kristiyano at ng isang deboto ay ang pagbibigay ng pinakamataas na pagpapahalaga sa banal na Eucharistia. Bakit? Dahil ang tinatanggap niyo po sa misa, hindi lamang holy water, hindi lamang relic ng mga banal ng mga santo, damit o bahagi ng katawan ng mga santo. Kung hindi ang tinatanggap mismo natin at pinapasok natin sa ating katawan at kalooban at kaluluwa ay mismong ang Panginoong Hesus sa anyong tinapay at alak, mismo ang kanyang laman at dugo.